Yes. Ano na lang, ano. Ang Okay. sinumang, Salmo 71. Ako na Ang lang din. sinumang dumadalangin at humahanap ng proteksyon kay Yahweh ay mananatili sa ilalim ng makapangyarihang Aba. Sasabihin ko tungkol kay Yahweh, siya ang aking kanlungan at tanggulan, ang aking alahayang na aking pinagkakatiwalaan. Tiyak na ililigtas niya ako mula sa bitag ng mga ngaso at sa mga mababagsik na salot. Babalutin ako ni Yahweh ng kanyang katuwiran. Ako ay manganganlong sa ilalim ng kanyang bisig at kapangyarihan. Ang kalasag at baluti ko ay ang kanyang tipan. Hindi ako matatakot sa gabing may mga kapahamakan, ni sa mga palasong pinalilipad sa araw man, ni sa salot na lumalaganap sa kadiliman, ni sa mga pesteng sumasalanta sa katanghalian. 1,000 man ang bumagsak sa aking kaliwa at 10,000 sa aking kanan, ngunit hindi lalapit sa akin ang kamatayan. Ang aking mga mata ay masasaksihan lamang ang sasapitin ng mga masasama na kaparusahan. Kung sasabihin kong si Yahweh ang aking kanlungan at gagawin kong kalasag ang kataas-taasan, hindi ko sasapitin ang mga kapahamakan, ni lalapit ang anumang sakuna sa aking tahanan. Sapagkat uutusan niya ang kanyang mga makalangit na nilalang upang ako ay ingatan sa lahat ng aking daraanan. Bubuhatin nila ako sa kanilang mga bisig upang hindi ako matisod sa mga batong matulis. Ang mga hyena at mga buwitre ay aking yuyurakan, at ang dambuhalang ahas na Leviathan ay aking tatapakan. Sapagkat sinabi ni Yahweh, ililigtas ko ang mga sumusunod sa aking tipan. Iingatan ko yaong mga pinararangalan ng aking pangalan. Sila ay tatawag sa akin at sila ay aking pakikinggan. Sasamahan ko sila sa oras ng kagipitan. Sila ay aking ililigtas at pararangalan. Mahabang buhay at kaligtasan ang sa kanila ay aking ilalaan. Yada. Yada. Yada, Salamat po. maraming salamat, Yada. Sis Salty. Ngayon naman, ang sumunod na bahagi ay ang OSC video na pinamagatan Sabbath Message 29-B, Political Powerful Machinery. Sis Dahlia. Wait lang po, hinahanap ko pa. Okay. 29. B. Okay. Sa Kazakhstan nangyari. Ang katanungan ko po ay tungkol sa isang yung tawag dito, verse sa Biblia, Chris, tungkol sa dito sa Acts 17 verse 24, ang nakasulat. Hindi ko na siya itatama muna.
ganito yung nakasulat. The God who made the world and everything in it is the Lord of heaven and earth and does not live in temples built by the human hands. Yun lang po, President, ang katanungan ko kung paano po ba yung paliwanag dito. Salamat po. Hello, hello. Narinig niyo na ako? Yes po. Go ahead po. Sorry, Malari. nalaglag ako. Ay, opo, Thank Malari, you, opo. Praise Senen. Oo. So, hindi ko inabutan yung question. Yun ba yung question ay hindi nakakailanganin ang temple sapagkat siya ay mananahan sa puso? Tama ba? Yung verse po ay hindi daw nananahan, hindi daw kailangan gumawa ng temple sapagkat ang Abay-Hawa ay hindi nananahan sa mga templong ginawa ng tao, Kamay ng tao. kung hindi sa puso. Sa puso. Okay. 1724. Kasama niyan yung doktrina na tayo ang temple of the Holy Spirit. Correct? Kasama yan. Di ba? Don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? Oh, yan. Doktrina pa yan. Kay Pablo yan. Ngayon, meron pang nasusulat dyan na hindi na magkakaroon ng temple sa Revelation, sa corrupted version. Sapagkat ang Abay-Hawa daw ay sasalamuhan na sa tao. Kaya hindi na raw kailangan ng temple. So, kung titingnan nyo, yung doktrina parang nagkukontrahan na. Ang sabi ay, hindi na kailangan ng templo kasi sasalamuhan na siya sa atin, sa tao. Pangalawang doktrina, hindi kailangan ng temple sapagkat tayo ang temple, yung katawan natin. Tama? Tapos pangatlong doktrina, hindi siya mananahan sa templo na gawa ng kamay ng tao. Correct? So tatlong version yan ng doktrina. Unahin ko yung hindi mananahan sa templo na gawa ng kamay ng tao. Unahin ko yan. Kayo ba'y naniniwala sa sinabi ni Abay-Hawa na I am Yahweh, I did not change. That's why you descendants of Jacob did not perish. Ako si Yahweh, ako'y hindi nagbabago. Kung kaya kayong mga angkan ni Jacob ay hindi tuluyang nasira. O nalipol. Naniniwala po ba kayo dyan? Sa Malakayan nakasulat Mga kapatid, naniniwala kayo dyan na si Yahweh ay hindi nagbago? Opo. Okay. So that is the premise. Yada. Ngayon, bumalik tayo sa panahon na nagpagawa siya ng temple. Panahon ni King Solomon. Igawa niyo ako ng temple. Doon ako manananahan sa piling nyo. Nung nasira ang unang temple, nagpagawa ulit ng pangalawa. Ang sabi nga ng Aba, is bakit nyo inuuna ang inyong mga sariling mga tirahan samantalang ako ay walang templo na tatahanan. Correct? Yada. Okay. So ibig sabihin, gusto ng Aba, meron siyang templo kung saan siya mananahan. Correct. Yan ang gusto niya. Tama po ba? Tama, yada po. At ipasok mo doon ang sabi niya, ako'y hindi nagbago. Ako si Yahweh, hindi ako nagbago. Ibig sabihin, kung ano ang desire ng puso niya noon, hindi nagbago. So gusto niya pa rin ng temple. Ganun yung kasimple. Ngayon, ipasok natin ang Malakay ulit. Chapter 3. Anong sabi niya? Sa muling pagbabalik ni King Yahawashi, saan siya tutuloy? Sa temple. Kaya nga pagdating sa Matthew, anong sabi? Huwag kayong maniniwala kapag may nagsabi na ako'y naruroon. Naroon sa isang silid. Huwag kayong maniniwala. Bakit? Kasi saan siya? Doon
sa kanyang temple. Yun ang nasusulat sa Malakay. Pag pinag-combine mo yung Malakay at saka yung sa Matthew, na huwag kayong maniniwala kung may magsabi sa inyo na ako'y naruroon at naririto na sa isang silid, nasa chamber. Huwag kayong maniniwala. Bakit? Nasaan pala siya? Naandun kay Prophet Malakay ang sagot. Ako'y paroroon sa aking temple. So dapat pala may maihahanda na temple para sa kanya. At paano maihahanda? Nasa Malakay chapter 3 ulit. I will send my messenger to prepare for my coming. So ano ang ihanda natin? Accommodation. So saan ulit siya? Tutuloy sa kanyang temple. Okay. So yan, ang pangbalga natin sa mga doktrina na hindi siya mananahan sa templo na gawa ng kamay ng tao. Bakit? Kung ganyan pala siya, sana hindi siya nagpagawa kay King Solomon noon ng temple. Kung saan siya tumahan. O di ba gawa ng tao yun? Bakit siya tumahan doon? Tapos ang sabi niya, hindi nagbabago. Hindi ako nagbago. Ganun pa rin. Ngayon, pag-usapan natin, yung sinasabi naman na ang templo daw ay ang ating katawan. Alam ba ninyo na ang Abayahawa ay ayaw na ayaw ng isang defiled na lugar? Would you believe in me? Ayaw niya ng defilement. Kaya nga, yung may mga menstruation, hindi pwedeng pumasok. Tayo yung mga priest lang na walang sugat, ang pwedeng pumasok. Hindi dapat pwedeng humawak ng mga karkas o namatay na hayop. Di po ba? O ngayon, kung siya ay mananahan sa ating katawan, anong meron sa ating katawan? Tae. O paano siyang papasok sa atin? Defiled yung katawan natin. Kahit anong gawin natin, internally defiled. May tae sa loob at any given point in time. Paumanhin sa mga kumakain dyan. Paano magiging tahanan ito? So this will not be the temple. Kasi defiled. So yan ang pangalawa. Ayaw niya ng defiled. More so, isang lugar na may tae. O bakit siya tatahan sa katawan natin? Hindi po ganun yun. Mananahan daw sa puso. Tanungin natin, yung mga tiyanos na nagsasabi ng ganyan, mananahan ba ang Abayahawa sa puso ng mga tiyanos na sumisipa sa kanyang covenant? Sige, mag-isip po kayo. Mananahan ba ang Abayahawa sa puso ng mga tao na ayaw sumunod? Bagkus sinisipa ang kanyang covenant at itinatakwil ang kanyang pangalan? Mag-isip kayo, mga kapatid. So, ibig sabihin, yung mga nilalaman na ganyan na pagkakasulat ay corrupted version. Yada. At yan po ay itinatama natin. Alin ang nagtutuwid niyan? Mismong ang mga salita ng Abayahawa. Ika-counter-check natin. Kung hindi siya nananahan sa templo, nagawa ng kamay ng tao, bakit nanahan siya sa temple na itinayo ni King Solomon noon? You see? Nakita nyo? At ang sabi niya, hindi ako nagbabago kahit kailan. Malakay. Hindi ako nagbago. So ibig sabihin, saan siya mananahan? Dahil hindi naman nagbago yung taste niya. Hindi nagbago yung desire niya. Dahil hindi naman daw siya nagbago. Saan ba siya mananahan? Sa isang templo. Tapos, ganun kasimple. Yada. Yada.
Nawala. Meron po. Ang question na ito, gusto ko sana i-address sa ating mahal na kamahalan, si King OHC. Narinig ko ba ako? Yes po, Go ahead, po. sis. Go ahead. Narinig po kayo. Okay po. Salamat sa mensahe ngayon regarding sa blessings. So I grabbed the opportunity to also ask about birthright blessing. That's right. So based po sa katuruan sa ating King OHC, I understand na na-divided yung kingdom into two. The tribe of Israel and the tribe of Judah. So ngayon sa Ezekiel, tinawag ni Al-Hayam si Ezekiel Hello, na sis. magkuha ng stick. Hello, sis. Hello, sis. Representing the tribe of Sis. Judah and another Hello, stick. Excuse The me, tribe of- sister. Hello po. yung- Hello po. Hello po. Nagsasalita po ang mahal na hari. Excuse me po. Hello, sis. Hindi niya ako naririnig. Narinig ka po, mahal na hari. Hello, sis. Nandiyan ka pa ba? Paki-unmute, sis. Paki-unmute po. Yes. Salamat po. Hello, sis. Naririnig mo na ako? Narinig ko. Oo. Naririnig. Oo. Sorry to interrupt your question ha. May aayusin lang kasi ako doon. So, alam ko naman hindi pa ninyo alam na itinuwid namin yung tribe of Israel at tribe of Judah. Di ba? Kasi, diyan tayo pinaikot ng maling translation. Nung nahati ito, ang tinawag na isa is, yun daw yung Israel. Yung isa ay tribe of Judah. Ito ang tanong ko, bakit si Judah ay hindi ba Israel? Di ba Israel din siya? Dahil anak siya ni Jacob. So Yes, mali po yung translation dyan. But rather, yung mga yung kasi nahati, yung isang grupo ay tinatawag na deflected Israelites. Okay po. Deflected Israelites yun. Itong sina Judah is house of David. So dalawang kingdom, the house of deflected Israelites and the house of Judah, the tribe of the house of David, I should say. Kasi kung sasabihin natin, diyan tayo niloko eh. Kung sasabihin natin na yung nahati noon, yung isang grupo is yun ang Israel, si Judah, hindi na ba Israel? Yes Judah po. is also Israel. Yung nag-deflect ay Israel din. Kasi 12 tribes, all of them are Israelites. So paano nahati? Nagkaroon ng deflected Israelites at naiwan yung house of David kung saan ang majority nun ay yung tribe of Judah. Yes po. So the 10 tribes, yun ang deflected Israelites. Yun ang tinawag nilang Israel. Na tila baga, itong sina Judah ay hindi na bahagi ng Israel. Anak si Judah ni Jacob. Bakit na sinegregate? Mislabeling ang tawag doon para malito ang mga Israelites. So, itong 10 tribes na nahiwalay, we call them deflected Israelites. Itong sina Judah is house of David. House of David sila. Naandun ang tribe of Judah, nakahalo doon is yung tribe of Benjamin kasi pinag-isa ang tribe of Judah at saka tribe of Benjamin. So, yung sinasabi mo ngayon doon sa Ezekiel na pinakuha ng dalawang stick, ang isang stick ay representing the deflected Israelites sa pangunguna ni Ephraim. Yung isa naman na House of David ay ang
that is now the house of David. Tapos ang sabi doon kay Ezekiel ay pag-isahin mo sila sa iyong kamay. So ibig sabihin, mag-unite ulit yung deflected Israelites at saka ang house of David, magkakaroon ng revival, isang kingdom. At sa harap ng ating templo na itinatayo, it represents the two pillars na tinawag naman sa mistranslation, minali nila ang translation nito, tinawag nilang Boaz and Jakin yata. Yun ang tawag na. Yung dalawang pilar na nasa harap, tinawag nilang Boaz and Jakin. No. Ang representation po nun is yung dalawang scepter na pinag-isa sa kamay ni Ezekiel. The deflected Israelites ang isang pilar, Ephraim, and the house of David, tribe of Judah. Mag-unite ang dalawa. Yun ang ibig sabihin noong hula ni Ezekiel, nung prophecy ni Ezekiel. At yun ang ginagawa natin ngayon sa ating temple. Representing the prophecy, yung instruction kay Prophet Ezekiel na kumuha ng dalawang stick at pag-isahin. Yun ang two pillars na nasa harap mismo ng ating temple. Deflected Israelites, Ephraim, and Judah, the house of David, magiging isa. Thank you po, mahal na hari. Oo. So ituloy mo sis yung tanong mo. Sorry to interrupt. Klinaro ko lang kasi malilito din pati yung mga nakikinig. Yes po, thank you po, mahal na hari. For the clarification, na divided yung kingdom, the other kingdom, deflected Israelites, ang yung isa, house of David. Yes. Ang question po, yung nakatanggap ng birthright blessing, kasi doon sa Ezekiel, sana ang dapat makatanggap ng blessing yung ang birthright blessing yung eldest son ni Which is Jacob, Judah. Reuben. Pero nabigay dahil na-defile yung bed sa father niya, na-defile yung bed, nabigay yung birthright blessing kay Joseph sa anak niya si Ephraim at si Manasseh. So, ang question ko po, kamahalan, which country ang naka-receive ng birthright blessing na magiging great nation and yung isa, a multitude of nations? Eat this one thing to clear brain fog. Let me explain. This isn't your typical herbal book. It's a manual. Digestion issues? Flip to the gut section. You'll find ginger plus pepper. Okay. Wait lang ha sis ha. May confusion sa question. Let me clarify muna yung question. So, yes, yung kingship is given as a birthright, tama? Which is tama ka, supposedly kay Reuben. Okay, Pero Reuben. dahil defile ni Reuben ang bed, kaya sa blessing ni Jacob, ang birthright ay napunta kay Judah. Ay, Kay Judah, yes. Kaya nga ang sabi, the scepter, the ruler's staff will not depart from Judah until, conditional yon, until such time na dumating yung karapat-dapat na humawak doon. So ibig sabihin, kapag sumibol na yung karapat-dapat na maghawak doon, ipapasa yon ni Judah, ng angkan ni Judah. Ibig sabihin, the recognition, i-give up nila, i-recognize nila yung darating. Ngayon, sino yung darating? Yun ang kay Ephraim. Bakit kay Ephraim mapapasa? Kasi nung blines ni Jacob si Ephraim at Manasseh, although bunso itong si Ephraim, younger than Manasseh, si Manasseh ang older, pinag-criss-cross ni Jacob ang kanyang kamay at ang sabi niya, kahit ito ang nahuli pero siya ay magiging great nation. So ibig sabihin yung birthright ay napunta kay Ephraim dahil siya ang pinatungan ng kanang kamay ni Jacob, which is supposedly para lang sa panganay. So ngayon sabi ni Jacob, I adopt them as my own, in my own name.
yun ang nag-supersede, tinabunan nun yung birthright ni Judah. So si Ephraim ngayon ang recognized as the firstborn. Sinabi din niya ni Abba Yahweh, isn't it that Ephraim is my firstborn? Mga priest, pakihanap lang po yan. Nakita natin yan somewhere. Kung hindi ako nagkakamali, nasa book of Isaiah yan. Na sinabi niya, isn't it that Ephraim is my firstborn? So ibig sabihin, ang recognized na by virtue of the blessing of Jacob is Ephraim. Yun therefore ang tinutukoy doon sa blessing kay Judah na hahawakan mo ang ruler's staff until such time that the right person comes. Saan manggagaling? Ephraim. Yes po. So that is why we could say na since dito sumibol sa atin ang rulership, dito sumibol ang revival of the kingdom, as in wala naman sa buong mundo, ibig sabihin, we are tribe of Ephraim. Thank you po, Kamahalan, for that satisfying answer, clarification. We are the tribe of Ephraim. Ngayon, si Ephraim at saka si Manase magkamukha. Tingnan nyo ang Manase na naandyan sa pagitan ng India at saka China. Hanggang ngayon, naghihintay sila kay Judah. Ang hindi nila alam, manggagaling kay Ephraim. Pero tingnan nyo mga itsura nila. Kahit ikaw sis, may kamukha ka sa kanila. Ganyan po ba? Yes. Thank you po, Kamahalan. Magkakapatid kasi. Yes. Exactly. Oo. So sumasayaw sila ng tinikling, sumasayaw din tayo ng tinikling. Pareho. But then, naandito sa atin sumibol yung sinasabi na the righteous branch. Kung hindi natin yan tatanggapin, okay, sige, assuming na hindi tayo, sino? Wala ka nang maituturo. Wala na. Buong mundo, wala ka nang maituturo. Kaya sa sino mang magsasabi sa na hindi kayo yan, sino? Wala din silang maituturo. Kaya ang lagi kong pang-ano sa kanila is, if hindi nyo kayang tanggapin ang sinasabi ko, then prove me wrong. Patunayan yung mali ako. Doon lang ako magko-concede. Because if you cannot prove me wrong, I will not concede to you. Yan ang sinasabi ko sa kanila. And that is how we should handle such intrigue na mga ganon. Prove me wrong. Sige, patunayan yung mali ang sinasabi ko. Hindi nila kaya yun. So I hope I have answered your question, sis. And also, I hope it brings clarification sa mga nakikinig. Thank you for that question. Thank you po, King OHC. Palang araw po na Sabat sa lahat, lalo na po sa ating mga kapatiran at sa priesthood at sa ating mahal na hari. Ang katanungan ko lang po sa mahal na hari ay ito. Noong October 5, nakita ko po sa Facebook, nag-post po ang ating kapatid, yung si Melissa Esguera, na nakuha niya yung post sa Philippine Rising na pinost dito, the Defense Ministry of Ukraine quoting Jose Rizal, October 5, reporting on the combat losses of Russian forces. So ito yung quoting na sinabi ni Dr. Jose Rizal, I don't see why I should bow my head when I could hold it high or place it in the hands of my enemy when I can defeat them. Yun po yung quote ni Jose Rizal. Nakuha naman ako doon sa sinabi kanina ni Haring OHC na yung pagputol ng pipeline at ni Biden papunta ng Europe, at yung naisip ko din yung pagbagsak ng Babylonia noong panahon na sinakop nila ang Jerusalem
at yung nagpatayo ng revolto itong si Haring Nabucodonosor na itong tatlong righteous na ating kalahi na si Misak, si Misak, Sadrach at Abednego ay hindi tumayo para sambahin yung revolto ni Nebuchadnezzar at sila ay inilagay doon sa nagbabagang apoy at sila ay hindi nasunog at naging apat yung tao at yung isa ay si King Messiah Yahweh ang nagligtas sa kanila at itong si Haring Nabucodonosor ay nabaliw. Doon sa sinabi ni King OHC kanina na magiging itong Babylonian o itong USA ay wala na sa kanilang bibili. So matatapos pala itong gira sa Ukraine, mahal na hari, ay kung wala nang magsusupply sa Ukraine ng mga gamit. Tama ba ako, mahal na hari? Yun ang aking katanungan. Okay, ganito. Actually, itong digmaan sa Ukraine, between Ukraine and Russia, dapat sana, isang buwan pa lang tapos na yan eh. Kung hindi ginatungan ng US at saka European Union, matagal na sanang tapos yan. Kaya yan nagtagal kasi ang gusto ni Biden, we will support and keep the war going on as much as we can. Bakit? Kasi nagbe-benefit ang Amerika. Yun ang ano. And because of arrogance, napaka-arrogant ni Biden. Sobrang arrogant. He is the typical reflection of King Nebuchadnezzar. Kung anong nakikita niyong personality niya ni Biden, yun ang personality ni Nebuchadnezzar. At ang personality ni Nebuchadnezzar is yun ang personality ni Lucifer. The first king of Babylon is Lucifer. So yan, tama kapatid. Matatapos ang war, titigil ang war, o at least sabi natin hindi natapos kundi naglaylo kung titigilan ng Europe at America ang pagsusupply ng mga war ammunitions sa Ukraine. Okay, I hope I have answered the question. Happy Holy Sabbath po sa lahat ng mga kapatid at pagbati po ng Holy Sabbath mahal na hari. Mahal na hari, natatanong ko lang ito dahil samantalay ko lang. May narinig ako dati na isang debate between isang Filipino preacher at isang Japitite scientist. At ang paniniwala ng Pilipino, ginigit niya na ang bahang gunaw na nangyari sa panahon ng Lolo Noah ay confined lang sa lugar kung saan nandoon si Lolo Noah. At ang paniniwala ng isang Japitite scientist, ang bahang gunaw na nangyari nakasulat po sa Genesis ay buong mundo. Ang paniniwala ng Filipino preacher ay confined lang sa lugar nila. At ang paniniwala ng isang Japitite ay buong mundo. Ano po ang totoo diyan, mahal na hari? Buong mundo, but not all at the same time. Nagawa mo, bro, ang ibig kong sabihin, buong mundo. Pero hindi sabay na nangyari. Parang ganito lang. Lagyan mo ng sabaw ang isang pinggan. Ikiling mo muna sa kaliwa. So yung nasa kanan na bahagi ng pinggan ay nakalutang. Walang tubig. And later on, baliktarin mo. Yung nasa kanan naman ang ibaba mo. Yung kaliwa naman ang walang tubig. So we could say na buong pinggan ay inabot ng baha, although hindi sabay. That is the more possible. Now, that is also supported. Then nakikita sa topography ng lupa ang parang dinausdusan ng tubig. Ibig sabihin, kumiling ang mundo during the time.
So yan po ang sagot ko, kapatid. Sinakop buong mundo, pero half at a time. So kung 6 months ang baha, 3 months nakakiling sa kaliwa, 3 months sa kabila. So parehong tinabunan ng tubig. Yan po yun. At makikita ang traces sa topography ng landmass ng mundo na nangyari yun. Hello po mga kapatid, sabat po. Sa ating mahal na hari, may katanungan lang po isang kapatid natin dito na pinapag-isolate po. Mahal na hari, patungkol po doon sa Deuteronomy chapter 7 po, may nakasulat kasi doon na 7 powerful nations po. Yung Hittites, Girgasites, and also Canaanites. Yun po ba yung sa kapanahonan natin, the Europeans? Yan lang po. Bro, musta ka na? Okay lang po. Anong sagutin? Si. Okay. Ganito. Actually, yung lahi ni Canaan is marami yan hindi lang 7. Pero lahat ng binanggit mo ay lahi ni Canaan. Mga anak ni Canaan, I think that is 12 or 14 yata. Kasi ang sabi sa Genesis, ang iba have gone abroad. Ibig sabihin napunta ang angkan sa abroad at doon nagsimula itong European countries. Kasabay din ng mga Japhethites. Dahil sila yan nagkakampi-kampihan noon pa. Tower of Babylon pa lang, sila itong mga nagkakampi-kampihan. So, hindi lang tayo sigurado kung alin talaga ang naiwan na anak ni Canaan, kung si Sidon o kung sino man na sumakop noon sa lupain ng Israelites, yung tinawag na land of Canaan. So yun lang ang hindi natin masigurado, which among the 14. Basta ang importante diyan, all of those you have mentioned are sons of Canaan. Po. Ganda po. And they have gone abroad, kasama yung mga Arvadites, yung mga ganun. So, balikan nyo ang World Territory Series. Doon ko yata yan na-explain. Opo. Maraming salamat po, mahal hari. Yeah. Maraming salamat po. Maraming salamat, Bro Alan. Maraming salamat po, mahal na hari. Okay, mayroon po tayong question dito habang wala pang naka-raise hand. Mayroon po tayong question sa live. Tanong ko lang po, bakit sa tribes of Israel wala ang tribe of Ephraim sa 144,000 sa Revelation? Gayon nandun ang tribe of Joseph at tribe of Manasseh. Ibinalik na po namin. Tapos na ang problemang yan. Ibinalik na namin. Yung tribe of Joseph, ang isa doon is tribe of Manasseh, yung isa is tribe of Ephraim. Yung tribe of Benjamin, ang hindi makikita kasi humalo tayo sa tribe of Judah. If I recall it right, If I recall it right. Pero sa issue na bakit wala sa Ephraim, binalik na po namin. Okay, Yada. Maraming salamat, mahal na hari. Yun po. Wait lang sis. Sis. Sige po. Oo. May pahabol ako information. Ganito, alam nyo kung bakit wala doon sa Ephraim? Para hindi makita ng mga Ephraimites na sila ang panggagalingan ng revival of the kingdom. Para hindi makita ng mga Ephraimites na sa kanila sisibol ang the righteous branch. Yun ang totoo doon. Kaya binubura nila hanggat maaari, binubura sa Ephraim. Doon sa 2 pillars, tinawag nilang si Boaz at Jakin. Para lang matabunan sa Ephraim.
So, gano'n rin na iniligaw yung mga Israelites. But no. Kasi ang sabi ng Aba, at the end, everything will be revealed. Nothing hidden will remain hidden. Ibig sabihin, mabubulgar lahat yung ginawa ninyo. And yun na nga, nabubulgar na ngayon. So, wag nang mag-worry mga kapatid. Binalik na natin sa Ephraim. Hindi pwedeng hindi. Yan, maraming salamat, mahal na hari. O, yan po, Bro Eleazar. Naibalik na po si Ephraim. Wala na pong problema. Yan, okay. Punta po tayo kay Sis Jacqueline, Malaysia. Open your cam, please. Blessed Holy Sabbath before sa inyong lahat at lalong-lalo na sa ating buong priesthood at guys sa ating mahal na Haring Operio. Ito po yung katanungan ko po, mahal na Haring Operio. Ika-clarify ko lang po. Yung Matthew 12 verse 42 na sinasabi po sa King James Version, the Queen of the South shall rise up in the judgment with this generation and shall condemn it. For Sis, she hindi po came yan from queen. Hindi yan queen. King yan. King. Ayan. Opo, mahal na Haring Queen of Operio. Sheba. King of Sheba yun. Hindi queen. Yada. King. Yada. At ito nga po, pwede ko po bang ipagpatuloy muna, mahal na Hari? Salamat po. Go ahead. Salamat po. From the uttermost parts of the earth to hear the wisdom of Solomon, and behold, a greater than Solomon is here. So, ang katanungan ko po doon, mahal na Haring Ophir, yung OHC, yung tinutukoy po doon, kayo po yun. Tama po ba, mahal na Haring Ophirio? Dahil yung uttermost na sinasabi po doon, sukdulang party ng bansa na kung saan Ophir ang bayan na sinasaad po doon. So, Sis, kukoreksyonan ko muna. Yes. Sis, kukoreksyonan ko muna ang binabasa mo, King James yan eh. Yung sinasabi mong uttermost part of the earth is from the ends of the earth. Ang tamang translation niyan. From the ends of the earth. Dito sa atin, hindi uttermost part of the earth. Ginawa nilang ano yan. Then as to the another one, behold, someone greater than Solomon is here. Hindi po tinutukoy ng Misaya ang sarili niya, kundi yung tinutukoy niya is yung sinasabi niyang susuguin kong messenger pag nakaalis na ako. Yun ang tinutukoy niya. So ang tamang rendition niyan, behold, someone greater than Solomon is coming. Hindi is here, is coming, because yung sinasabi ni Misaya Hawasay dyan is prophecy. Hindi tumutukoy doon sa panahon na present siya, kundi ang dinidescribe niya is yung panahon na darating. So therefore, ang tamang rendition is, behold, someone greater than Solomon is coming. Mali po yan. KJB na yan. Mali yan. By context, si King Yahweh, si Misaya Hawasay, ang sinasabi niya is a future event. So ibig sabihin, behold, someone greater than King Solomon is coming. So hindi po totoo ang sabi na no one can be greater than Solomon. Kasi may sinabi si Misaya Hawasay, someone greater than King Solomon. Ang interpretation ng mga churches dyan is ang tinutukoy ng Misaya is yung sarili niya. No, ang sinasabi ng Misaya is a future event. So therefore, hindi yung sarili niya ang tinutukoy niya na King Solomon, greater than King Solomon. At hindi niya i-compare ang sarili niya kay King Solomon. Beyond compare baga siya. Bakit siya i-compare na greater siya than King Solomon? So he is not referring to himself. In the first place, yung sinasabi
na event dyan is a future event. It is a prophecy. It is not a present time doon sa time na yun na nagsasalita siya. So therefore, hindi niya tinutukoy o hindi niya pinatutungkulan ang sarili niya, kundi somebody na isisilang in the distant future. Yan na po, mahal na Haring as to Operio. the next question, sabi mo, kung ako ba, ewan ko, hindi ko alam. That remains to be seen. Kayo ang makakakita, hindi ako. I don't claim anything. Yan na po. Salamat po, mga kapatid kong moderators. Be blessed. Shalom po sa inyong lahat. Hello po, narinig na po ako. Yes, yes. Go ahead po. Happy Sabat po, mahal na hari. Happy Sabat mga kapatid kong operian sa buong mundo. Ang katanungan ko po, mahal na hari, siya po, meron po kasing gumugulo sa isip ko, buhat nung nag-join po, nagkaroon po yung meeting, yung economical religion po doon sa Dubai. Buhat po nung napanood ko yun, meron pong pumasok sa, nag-ano po sa isipan ko na, di po ba dadaluhan ng iba't ibang bansa ang pag-aalay po ng Red Heifer sa Jerusalem po na gaganapin? Ang katanungan ko po, hindi po ba kaya aatin po ang dalawang saksi at doon din po sila mapapatay? Parang ganun po yung nag-ano sa isipan ko nung napangkinggan ko po yung narinig ko po yung ano ng economical religion po, yung pagkakaisa ng one religion. Yun lamang po, mahal na hari. Okay. I don't think na doon mangyayari because in the first place, Putin will not go there. China will not go there. Hindi nakiisa ang dalawa sa world religion nila. The Orthodox Church says no to them. The Orthodox Church ng Russia said no to them. Salamat po. Ayun lang po nag-ano sa isipan ko, mahal na hari. Kaya ano. Actually, ako po yung sinasabi mong pangyayari sa Dubai, that was recent years ago. Pero ang latest, kasi no, nagplano pa lang sila, convention pa lang yun, wala pang kasunduan, wala pang mga pirmahan. Nangyari ang mga pirmahan, nito lang, itong buwan na nakatalikod, September 14, 2022. Sa Kazakhstan, nangyari. And remember, itong Kazakhstan, ito yung sinasabi ng God culture na dyan daw manggagaling ang 2 witnesses. Yung isa sa 2 witnesses sa Kazakhstan daw. If I recall it right, yung mga galing ng GC, ng God culture, alam niyo yun. Somewhere there, ang sinasabi niyang panggagalingan daw ng 2 witnesses at hindi daw Russia, hindi China. Ang isa daw is Kazakhstan, ang isa is galing daw dito yata sa ating bansa. So, yan ang sinasabi niya. But anyway, so hindi po dyan mamamatay ang 2 witnesses. In fact, what I am thinking is, pwedeng mapatay ang 2 witnesses sa New York. Kasi naandyan ang United Nations. And even as we speak today, pinagpaplanuhan nitong mga serpents kung paano dudukutin si Putin. Tingnan nyo, nasa YouTube yan. Take him out. Anong ibig sabihin? Gagawin nila ang gaya ng ginawa nila kay Gaddafi. Gagawin nila ang gaya ng ginawa nila kay Saddam. Oh, take him out. So yan po ang ano. So most likely, kasi ang sabi is, papatayin ang 2 witnesses sa Sodom in Egypt. So I explained that, bakit tinawag na Sodom? Because New York is a sin city. Grabe ang ano dyan, sexual immorality. So it is comparable to Sodom.
Ngayon, bakit tinawag na Egypt? Because ang foundation ng New York is itinayo sa likod ng mga slavery. Remember the transatlantic slave trade? Yung dinukot nila sa Africa, dinala dyan ang iba sa New York. At yun ang nagtayo ng unang infrastructure, mga kalsada, mga ancient building, even the Capitol building yata ng city ng New York, and even the railroads, mga ancient mga early structures niyan, mga kalsada niyan. Yang Manhattan Road diyan. Oh, those were built at the back of the slaves. At saka itong mga slaves na to, pinagmamalupitan nila. Kaya nga, meron diyang museum sa New York kung saan nakalagay sa ilalim nun ang mga nakalibing na susun-susun na mga slaves. So walang pinagkaiba sa slavery na nangyari sa Israelites noon sa ancient Egypt. So that is why ang sabi that 2 witnesses will be killed in Sodom and Egypt. So panoorin niyo ulit ang 2 witnesses, maintindihan niyo yan. In-explain ko yan doon very clearly. Bakit tinawag na Sodom and Egypt? Andun, balikan niyo yun. Salamat po, mahal na Hari. Nagulo lang po sa isip ko yung nung napanood ko, yung meeting po ng ni Pope po. Salamat po. So tapos na ang unification of the religions, world religion. One religion na ang tawag nila ngayon. It's one religion. Everything, Buddhism, lahat nakipag-treaty na kay Pope. And so therefore, tayong umo-oppose ang nanganganib with that. Because this religion is a powerful political machinery. Parang buki de guerra yan parang tangke yan. Remember? Oo, religious organization sila. But remember, religion is used as a political war. War machine yan. Tingnan nyo, the Crusaders, di ba? Digmaan in the name of, religion. So nagkaisa na sila. And Pope is the king. Si Gulayat. Sino? Si David. Ay di yung umu-oppose ngayon. The throne of David will be revived. That's why nasa revival tayo. To fight Goliath. Linaw po, mahal na Hari. Salamat po. Yeda. Yada. Yada. Yada, mga kapatid. Ngayon, ang sumunod na bahagi ay ang discussion and sharing tungkol dito sa narinig natin na video ng mahal na OHC. Ano to, no? 29B? Message and, 29B ba? Tama? Yes, tama. Yung one religion ay ang powerful political machinery. Kasi yung sinasabi ng ecumenism o one religion. One world religion na ngayon. Power. One world religion. Sino mag-ano ng unang question? Di mag-discuss? Sis Pearl? Sorry, ako Okay, unang tanong para sa Acts 17:24 daw. The Creator does not live in temples made by human hand. Sorry kasi English. Sabi niya, but in the heart. Ano ba sasabi ang may likha daw ay hindi hindi ko kasi sinusulat yung pangalan, banal na pangalan kasi 'di ba kailangan ko pa magsunog. Pag sinulat mo yung banal na pangalan sa papel, yung papel na huwag mo itatapon.
Kaya pag ako nagsusulat, creator lang ang ginagawa ako. Hindi ako nag-aano ng banal na pangalan. Correct, creator. Ako din, minsan Ako iluhin. din. So, tapos, sabi ng mensahero dito, sabi niya tungkol sa hindi kailangan, parang sabi kasi ng doktrina, hindi na kailangan ng templo kasi sumananahan na daw sa ating puso at katawan. Ano ang mga sinagot? At tapos yung ating katawan na daw ang templo. O Dahil yan ang siya ay nalalaman magbe-dwell natin among nung us. mga, yung hindi pa natin ito natagpuan. Kahit ako, yun din ang alam ko. Eh Oo. ngayon, malaman-laman ko, hindi pala po pwede dahil ilang rason yan. Oo. Pero May- ito ang mga sagot ng mensahero, di ba? Na ang tagal nating na ano doon eh. Ang galing nilang mag-twist-twist, no? Oo, Pero grabe. ang sabi naman siya, I am Yahweh, I do not change. So yung mga sinabi niya noon, kaya nga nakikita natin inconsistency sa sa mga New Testament kasi bakit parang nagko-contradict dun sa Old Testament o sa ibang mga aklat. So ibig sabihin, sabi niya, I do not change. Kung ano yung nasusulat dun sa dati, kung may nabago sa doon sa mga bago ngayon, ibig sabihin corruption yun. Kaya doon natin maano na puro corruption talaga ginawa ni Pablo. Kasi it contradicts yung mga sinabi ng mga nasusulat ng mga propeta, di ba? Di ba sabi niya, I do not change. Kaya nga nagawa ang templo. Kaya nagkaroon ng Solomon's Temple. Kaya si Haring David nagpagawa ng templo. At saka si Solomon ang nagpagawa. Kasi nga, dahil yun ang gusto. Yun ang nais ng alahayam. Tapos kasi nasusulat din sa Malakay. Ano yung nakasulat? He will return to his temple. Babalik siya. Pupunta siya sa kanyang templo na na pinagawa ng mensahero. Sabi niya, di ba? Ang mensahero papagawa ng templo tapos ipadadala niya yung mensahero para i-prepare yung kanyang accommodation, yung kanyang way, yung to prepare the way, accommodation, tipunin yung parang advance party, di ba? Pag may pupuntahin isang ambassador o isang malaking tao or isang namumuno. 'Di ba may nagpe-prepare ng mga magi-greet, yung mga bata, 'di ba? Dito kayo magi-greet, dito kayo sasayaw, ganyan ganyan. Tapos dito yung hotel, yung kayong kakainin. Ganon ang So ang mensahero parang advance party or kanyang delegate o first paunang delegate, 'di ba? Ang mensahero. Tapos ano pa ba yung sinabi niya? Ayaw na ayaw. Yung sinabi kasi na ang templo ay ang ating katawan. Ayaw na ayaw ng defiled. Ayaw na ayaw ng ating ni Yahweh na may na defiled, umaduming lugar. Kaya ang tanong ng mensahero, mananahan ba ang diwa sa mga pusong suwail o rebellious heart, yung mga tumalikod sa kanya, sa covenant niya? Do you think mananahan siya doon? So, ang klarong sagot napakalaking no, di ba? Siyempre hindi. Yung matitigas sa ulo, obstinate na why did he bakit siya pero tama na siya, 'di ba nanahan siya sa templo ng Solomon nung panahon ng tribe of Judah sa bayan ni David, 'di ba doon siya nanahan ba
hanggang maghiwalay yung sambahayan ni Ephraim sa sambahayan ni David. Okay. May karagdagan kayo mga kapatid. So dito wala naman siyang wala siyang binago sa yun, may mga binago nga siya, yung sinabi na yung mga corruption. Pero doon sa pangalawa niyang tanong, meron siyang binago, meron siyang kinorek, yung birthright blessing. So, di ba ang panganay, doon na ang binibigay ang blessing. Pagka, halimbawa, kung ikaw hari, sa panganay mo yun ibibigay. Then may succession. Ang ang panganay kasi si Ruben. Si Ruben ay sumiping sa asawang lingkod ng kanyang amang na si yung ni Rachel di ba? Yung yaya ni Rachel. So hindi niya nawala sa kanya yung birthright, napakalaking yan. Kasama yan sa Ten Commandments, di ba? Tapos yung pangalawa, si Simeon at saka si Levi. Si Levi pangatlo. Yung Simeon at Levi kasi na sinabi dun sa Genesis, nabasa natin na sila mainit ng ulo na di ba nilusob nila yung yung kanilang bunsong kapatid na si Dina, ma-rape? Di ba lumusob sila? Hindi sila nag-iisip yung temper nila, yung kanilang kanilang emosyon, ang kanilang pinaiiral, hindi yung kanilang logical. Hindi ka pwedeng mamuno pag yung emosyon mo, pinaiiral mo, yung temper, yung tawag doon, hindi silakbo ng damdamin. Yung reactive ka, hindi mo iniisip. So paano yung kung buong bansa, o buong isi-elect kayo mamumuno, reactive kayo, hindi kayo marunong mag-strategize. So hindi kaya napunta ito kay Judah sa pang-apat, which is Judah powerful din, malakas na kaya punta kay Judah ang yung scepter ng kanilang amang si Jacob na tinawag na naging Israel, no? So ngayon ang tanong dito, bakit daw yung tribe ni Judah, yun yung napunta sa naghari sa House of David na sa southern part sa Jerusalem, yung tribe ni Judah. Tapos yung 10 tribu nandun napunta sa Northern Kingdom na pinamumunuan ni Ephraim. Kaya tinawag na House of Ephraim. So, ang sinabi nga, ang setlo kasi na kay Judah. Ngayon, nung dumating ang mensahero dito sa Ephraim, sa House of Ephraim, dito sa Ophir, kasi dito nagpunta nagkandong ang mga 10 tribu, nalipat na kay Ephraim ang setro. Pero walang malay-malay ang Judah. Tingin niyo ba may alam ng Judah? Pero alam nila, pero hindi nila alam siguro. O kung may nakakalam na ang mensahero ay dumating na. Siguro. So tayo ang mag-aano nun, no? Na sa ating magmumula yung ng silangan, dito silangan. Tapos bakit tatanong na bakit napunta kay Ephraim? In-explain naman sa Hero na at saka yung sinasabi pala na deflected Israelite, yun ay binago naman si Hero, naging House of Ephraim bago siya magkasakit. Binago napansin ko kasi nung binabago nila yung parang ibinilin dun sa
host natin sa revisionist, si Binilin. Tapos then nahulaan ko na yung House of, yung Deflected Israelite, baguhin daw yun. Sabi ko, ano yun, House of Ephraim? Sabi nung host natin, ay, ba't mo nila? Alam mo na, bakit mo nalaman? Sabi niya, sabi ko, wala, hula ko lang. Kasi may House of David, siguro may House of Ephraim. O, tama ang hula mo, sabi niya gano'n. So nga, binago natin lahat ng deflected Israelite ay ginawa nating House of Ephraim. Kasi ang Ephraim talaga itinago nila. Di ba na-explain naman sir kung bakit itinago? Para pero para hindi malaman ng mundo kung saan magmumula yung righteous branch. At sinundan pa nga tayo dito noong 1521. Tandaan yun. Sinundan tayo dito ng Ganon Nigulayan. siya itinago ng alahayam, no? Oo. Hindi halata. Dramatic siya, hindi halata. Oo, Pero, pero yun. din yun eh. Hindi tinago ng mga Japhetite. At ang mga nakakaalam na, kaya nga binagbawal ang pagbabasa ng ng Biblia nung araw, di ba? Mga pari lang ang pwede. Tapos kinurap nila. Gusto nila itago talaga. Tapos dito sila nagpuntahan. Sabihin nga naman. Tapos kinabi tayo ang Gentile. Di ba? Oo. So bakit yung sentro ay ibibigay to whom it belong. So nung kagabi, salamat sis nung ibinigay mo itong ipapalabas ngayon. Napanood ko siya kagabi. Bakit nga ba naging panganay si Ephraim? Kasi ngayon, nadidiscover na, based sa science, sa DNA, na tayo ang may pinakamatandang DNA. Ang mga dito sa Ophir. Dahil mula sa mga Negrito, yung mga Denisovan, yun yung mga akala nila extinct na ang DNA na yan. Pero mataas pa rin ang porsyento nito sa Ophir. Yung mga mga Negrito na unang-unang hanggang ngayon meron pang mga Negrito. Napakataas ng which is totoo naman na panganay kasi first couple eh. 'Di ba? Natural na ito tatawagin panganay kasi unang create yung from the first couple na pure blood. Kasi yung napunta sa mainland ay mga na-corrupt na yun dahil naghalo-halo na doon ang iba-ibang lahi, doon yung corruption. Samantalang yung may mga Negrito na nagtago dito sa mga island, na papalibutan ng tubig, na na-preserve nila. Saka mga nakaligtas sila sa Great Flood. Kaya kasi bulbundukin ang Ophir. At saka tanda natin, yung mga nakahanging coffins, nakaligtas sila doon. Yung mga tao sa Tibet, yung mga tao may mga Denisovan, yung Machu Picchu, yan. Kasi, sabi nga ng mensahero dito, yung iginiling yung plato, di ba? So, nakaakyat agad sila sa mga bundok kasi padating pa lang yung flood, nakikita na nila. So, nag-akyata sa bundok. Unlike sa mainland, na patag na yung nakailang baha na yung sa mainland. Kaya nalunod yung mga tao. Yung iba hindi na siguro nakaakyat katulad sa Mount Everest. Kasi napakataas nun. Saka malamig ang lugar na yon. So hindi nila inakyat yon. Namatay sila bago sila makaakyat. So may mga natili na mga Denisovan bloodline dito sa atin. At kaya dito uusbong yung righteous blood. Tapos sabi niya,
kung may meron kayong meron kayong gustong i-correct na na sa mga sinabi ng mensero, kanyang prove him wrong. Sabi niya, prove me wrong. Tapos, sana hindi yun narinig yung ingay ng aso sa kapusa, Okay. Hindi naman, no? Pero ngayon, habang nakikinig tayo, may tanong. Bakit kay Ephraim? Bakit si Ephraim? Di ba, bakit naging House of Ephraim? Kasi alalahanin natin, kasi dahil nirespeto ni Noah yung desisyon ni Jacob na si Ephraim ang blinesa ni Jacob, ni Israel. 'Di ba? Kasi ngayon si Joshua, kaya pala kinuha niyang alalay niya si Joshua, which came from the tribe of Ephraim. Yung batang si Joshua. Siguro ito kasi panganay na tribo ko si Ephraim. So kinuha niya si Joshua, naging alalay niya. At si Joshua ang naiiwan niya sa doon sa tent of meeting pa noon, wala pang no, 'di ba? Tandaan nyo? Tapos si Joshua ang isinama niya mag-spy. Si Joshua ang namuno pagkatapos ni Noah. Kay Joshua niya iniwan ang Israel, ang 12 tribo. Kaya nung mapunta yung mga yung 10 tribo, si Joshua ang namuno doon. Yung Ephraim, tribe ni Ephraim ang namuno. Nagmula pa kay Joshua. So, noon pa lang, nung mamatay kinuha na si Noah, Ephraimites na talaga ang namuno. After, kasi si Judah, parang na yun eh. So, pero, inalaw ng alahayam na si Judah ay maiwan ang tribo ni Judah sa House of David sa Jerusalem. Pero yung 10 tribo, siguro Noah ba? na-foresee Moses niya, baga? na-foresee na siguro niya na kailangan niyang iligtas yung karamihan. At alam niya, ang tribe ni Judah ay malalakas. So, iniwan niya, kaya niya ng pero yung 10 siguro na rin dahil si tribe ni Judah di ba, nag-asawa ng mga Kanaanita, di ba? Pero yung the rest, yung 10 tribo ay niya under the leadership of Ephraim. Tapos bakit kailangan i-adapt ni Ephraim adapt ni Jacob si Ephraim at si Manasseh? Bakit niya naisip ni adapt? Kasi sumunod naman siya sa tagubilin ng alahayam na walang favoritism sa mga anak. Alalahanin mo ang pinakamamahal ni Jacob, si Rachel na baog, di ba? So nagkaroon pa ng ilang anak sino itong isa? Yung kapatid ni Rachel? Si Sarah kamo ang pinakamahal niya kasi siya Leah. ang unang Hindi, si pinakasalan Si na Leah. baog. Hindi, si Abraham yung si Sarah. Pero si Jacob, Ay, pinakamahal niya si Rachel. Si Jacob, di ba naging si Leah muna pinakasal Leah ng yun. tatay. Tapos pero ang talagang niya, ang hinihingi niya talaga ay si Rachel, di ba? So 14 na taon niya pinagtrabahuhan si Rachel. But ganun niya ka-love talaga si Rachel. Kaya lang itong si Rachel, di muna nagkaanak. So si Leah muna, nagkaroon pa siya ng maraming anak bago nagkaanak si Rachel. Ngayon, hindi, ang bilin-bilin ng alayam, hindi ka pwede, dahil hindi mo pwedeng piliin ang panganay mong anak sa pinakamamahal mo. Kailangan kung sino talaga ang unang-una mong
ano na isinilang sa iyong ano sa from your loins. Eh ang panganay 'di ba sa mga ano sa mga anak ni Leia. Pero gusto niya talaga, paborito nga 'di ba niya si ano si Joseph at saka si Benjamin, isang anak ni ano, pero hindi niya pwedeng gawing successor si Joseph kasi binili niyo ng alayam. Hindi ka pwedeng mamili sa paborito mong asawa. Kailangan talaga yung una, yung pinakapanganay mo. So kailangan ginawa niya para ano, para ano din yung gusto niya, yung nais niya na magmula kay Rachel, yung kanyang tagapagmana ng ano ng kaharian. So inano niya, inampun niya yung mga anak ni Joseph. So ngayon, hindi niya sinuway. Matalino rin si Jacob, hindi niya sinuway yung tagubili na ano, tagubili ng alahayam na huwag ka mamimili sa mga ano, sa paborito mong asawa. So ngayon, umampun siya at dineclare niyang panganay si ano si Ephraim. Kahit para dineclare niya kahit pa bunso 'yon ni Rachel. So wala siyang ginawang paglabag sa mga utos. Bagkus na ano pa niya na naibigay niya yung parangal na para sa kanyang pinakamamahal na asawang si Rachel. Ganon din ang nangyari kay Abraham, 'di ba? Ganon din nangyari kay Isaac. Instead na kay kasi si Isaac talaga ang si Isaac talaga ang anak ni Sarah, 'di ba? Hindi dun sa Correction lang sis, si Ano? Ephraim ay hindi anak ni Leah, kundi anak ni Joseph. Ephraim Yes. and Manasseh. Rachel. Mhm. Hindi kasi dahil nga hindi niya pwedeng hindi niya pwedeng tawagin panganay si Joseph. Hindi niya pwedeng ibigay ang kingship kay Joseph. Kasi nga si Judah na kay Judah na. Pero inano niya yung anak ni Joseph, mga anak ni Joseph para Hindi, sa Ni Joseph. si Pero apo Joseph, na sila, di ba? oo, Apo si na sila Joseph ni kasi, Judah. ang pwede niyang ipalit kay Judah dahil panganay din siya ni Rachel, si Joseph. Yun nga Oo. lang, dahil nawala si Joseph ng matagal, hindi niya hindi niya naipasa kay Joseph ang kingship, kaya dinala niya ang setro na yon hanggang sa naipasa niya doon sa kay Ephraim. Pero sis, bago pa nila ibenta, sino ba nagsabing ibenta? Sino ba nag-decide nun? Eh di ba si Judah? Oo. Kasi si Judah na ang panganay that time. Oo. Bago nibenta si Joseph. Oh, so At ibig saka sabihin natutulad rejected din, si nasa kay Judah na talaga ang setro. 'Di ba? Nakapag-asawa kaya nga kay Tamar, 'di ba? Yun binigay niya. Si Joseph that time nung pangasawa na nagkaroon ng Tamar, si Joseph nasa Egypt na that time. Kaya nga umalis si Judah humiwalay kasi nga dahil sa kasalanan niya. At saka parang nagsolo siya, 'di ba? Kaya kapag asawa siya ng Canaanite. Okay. Kaya at saka may bilin na daanan natin na hindi hindi mo pwedeng gawing hari porque dahil mahal mo mas mahal mo yung nanay noon yun ang paborito. Paborito. Hindi mo pwedeng gawin. Alalahanin mo, mas matanda si Ibrahim, si Ishmael kay Isaac. Pero hindi kasi si Ishmael ay hindi tunay na babae. Hindi naman kasi din chosen si Ismael sa lineage, Oo. di ba? Hindi, tsaka yun, kung titiasin mo, kasi hindi mo Ganun yun, kasi nga ang chosen nga si Isaac eh. Oo. Oo. At saka, nasa linya ng Hebrew. Hebrew din ang ina. Unlike ni, di ba, Egyptian. So, yun, no question about that. No question. Kasi si Rachel, si Sarah talaga ang
ang legal na asawa ni Abraham. Pero itong si Jacob, dalawa ang legal niyang asawa, si Leah at si Rachel. Pero paborito niya si Rachel. Pero hindi siya pwedeng hindi niya pwedeng gawing panganay si Joseph. So, ang natira na lang si Judah, which is naging panganay nga si Judah. Tapos ibinenta niya si Joseph. Binenta siya ang nag-decide nun kasi siya ang panganay na that time eh. Si Ruben, ililigtas niya dapat si Joseph. Kaya lang wala siya that time, di ba? So ngayon, nung pumunta na sa Egypt ang Israel, sina Jacob, inampun niya ang anak ni Joseph tapos ibinigay niya ang blessing niya kay Ephraim para si Ephraim ang magmana ng kanyang kingship. Sis, Hindi niya excuse pwedeng me, tanggalin kay Judah mga kasi si kapatid. Judah ay oo. Oo, pasensya na. Baka pwede Yes, kong sis. ilipat sa iyo si Salty yung yung hosting. Ang battery ko ay 24 minutes na lang, 8%. Charge mo. Hindi na sis, ayaw na talagang gumana ng charger. Ginawa ko na Okay. lahat. Sige sis. Oo, paki-open yung mo, ililipat ko ang hosting Dito na lang sa ko. sa cellphone mo. Oo. Sige. Kasi napuputol ako pag nagbukas ako sa Ayan, ililipat ko na sa iyo ang hosting at pag Oo. namatay, magsi-cellphone na lang ako. Okay, sige. Okay. Then ayun, kasi may sabi, hindi mo pwedeng gawing panganay yung anak mo sa paborito mong asawa. So sinunod niya. Kaya si Ephraim ang ang ginawa niyang at ayun ay tagapagmana ng yung blessing niya, great nation. So ayun. May katanungan karagdagang reaction kasi baka mababa tayo masyado. May mga karagdagan pa. So ngayon kung pag-isipan nyo na kung naano ko lang to na kailangan kong i-discuss kung bakit kay Ephraim napunta. Kasi marami katanungan, bakit kailangan ampunin pa ni Jacob yung mga anak ni Joseph. Kaya si Joseph talaga hindi siya naging panganay. Si Ephraim ang naging panganay, yung anak niya. From Judah, si Ephraim. So saka yun ay in-honor yun ng alahayam. Diba? Isn't it that Ephraim is my firstborn? Kasi ibinigay yung blessing ni kumbaga nirespeto ng alahayam yung gusto yung pagbe-bless ni Jacob kay Ephraim. So pinagpala talaga ang ating bayan, no? Okay, verse 3 question number 3. Ano nga ba yung October 5, why bow hindi ko masyado narinig, why bow in front of my enemies? Ano ba yung sinabi doon? Hindi ko narinig masyado. Yung sinabi ni Rizal. Bakit ako yuyuko sa ba yun? Tama ba, sis? Ngayon, ang sinabi yung sinabi ng mensahero, o nga naman, yung kay Nebuchadnezzar, tungkol sa war sa Ukraine. Sabi niya, dapat isang buwan pa lang tapos na. Kaya lang tapos yung pagka-arrogante daw ni Biden, actually, ito lang ngayon ko lang na ngayon, ewan ko, sa ko napanood. Si Trump, di ba, naging president siya. Tapos, kunwari, nadaya siya. Pero actually, si Trump pa rin ang nagpapatakbo ng Amerika. Tapos ngayon, inopost niya lahat ng kapalpakan, pinagawa niya kay Biden. Tapos siya, kunyari, ang hero
Siya ang lahat ng inopost niya lahat ng ni Biden. Kaya yung mga kasi dalawang party lang naman sila. So yung mga Democratic Party talaga naging masama sa media. Kaya ngayon, naging mabangong-mabango ang Republican, which is si Trump sa media, na inano pa, di ba, marami pang media na So, natural, siya uli ang ibinoto ng tao. Pero actually, sabi niya, sa kanya mismo sinabi niya, hindi ako nawala sa scene. Siya pa rin daw, kumbaga, hindi ako nawala sa power, parang sa control, hindi siya nawala. So ibig sabihin yung ilang taon na pamumuno ni Biden, di ba lang siya parang ng clone eh. Sabi ng mensahero yung kasi ang alam ko si Biden nga medyo may yan pagkamayabang. Pero yung makikita mong Biden na sa team, parang napakaamo, di ba? Tapos biglang nawawala na parang nagkakaroon ng sinabi nga na lang may pinalabas na lang na may sa ulo. Pero totoo naman kasi parang hindi na siya yon, parang control na siya, parang robot na lang yun, di ba? Clone na lang. Tapos so sinabi ng mensahero na gano'n daw si Nebuchadnezzar, parang si Lucifer, gano'n ang ugali. Which is kitang-kita mo naman sa namumuno ngayon sa Amerika. Actually kamukha niya ka-feature niya, pareho sila ng feature nung statwa. Yung Statue of Liberty, tingnan mo kung tititigan niyo yung feature ng mukha. Yung namumuno ngayon. Kaya siguro sinasabi the seven trumpets. But anyway, question number 4. Sabi niya, ang tanong ay lahat ba ng buong mundo ba ay nagkaroon ng baha? Sabi nga ng mensahero, ito ay parang kumikilin buong mundo pero hindi sabay-sabay, not all at the same time. So ngayon, iisipin natin, ang puruhan talaga yung nasa flatland. Wala silang tatakbuhan. Yung mga nasa mainland. Pero yung may mga matataas na bundok, ayan, nakapag-prepare. Yung lalo na dito sa Ophir, kasi kita nila may dagat. Tapos siguro sila bago kita nila pag-akyat ng dagat, nakapag-prepare sila, tago sila sa mga kuweba at sa matataas na bundok. So yun ay niloob talaga ng alahayam na may iwan, no? Tapos kaya hanggang ngayon ang mga nasa matataas na bundok, tulad din ng nasasabi na ang mga righteous ay maninira sa matataas na lugar. Kasi mataas doon na sila nagstay sa mataas na lugar. Mula pa nung sinauna. Kaya maganda rin tayo sa mga run to the wilderness or run to the mountains, diba? To the wilderness. Okay. Verse 5. Muna di nga karde si Dwayne. Okay. Apo. Ipaikot mo sa mapanig. Dito lang. Yun. Okay. Then, ikalimang tanong, yung tungkol sa Deuteronomy, yung 7 powerful nations, kung yung ba yung European, sabi niya, Oo, yung Europeans nga daw. At saka yung ewan ko, hindi ko pa natanong na kung ang dami pala naging anak ni Canaan. 12, 14. Ang tanong, sino ang nanay nito? Siguro from the first couple, iba pa yung kay Naama, no? Alalahanin natin hanggang kay Canaan. Si Naama, nagparaan pa rin ang lahi. So, siguro nakapag-asawa pa siya ng kung sino gusto niyang nagkaanak pa siya doon. 12 or 14 and they have gone abroad. So may mga may makikita tayong yung mga na-discover nila na
yung mga flood, may mga mini flood din kasi. May mga mini flood na nangyari noon pa man. After ng Great Flood, may mga mini flood na nakita nilang structure, bone structure. Mga mukhang Japetite talaga. Tapos yung mga red-haired, ilan nila sa AI, yung hitsura, mga Japetite ang structure na isang mga towns. Yan. So, marami mga kananay, mga red-haired, mga blue-eyed. So, they have gone abroad. Okay? So, siguro mga sinasabi ng mga Tartarian, mga ano yun naman yung Tartarian, di naman bahay, kundi putik naman. Mud flood naman daw yun, yung Tartaria, kaya nawala. Pero, yun ay mga ano lang, mga nadidiscover pa lang na totally no? Mainstream. Okay, verse 6, question number 6. Bakit daw yung tribo ng Ephraim ay hindi nasusulat sa 144,000? Kasi nga, pag sinabing Ephraim tribe, nilalagay nila doon tribe of Joseph at saka tribe of Manasseh. Samantalang si Manasseh, tribe of Joseph din yun. Di ba? Pero yung instead na tribe of Ephraim, nilalagay nila yung pangalan ng ama, tribe of Joseph. Bakit si Manasseh? Tribe of Joseph din naman si Manasseh. So, dapat yon tribe of Ephraim and tribe of Manasseh. So, kahit pa yung tribe ni Levi ay napahalo na, hindi na siya binilang as isang tribo, naging 12 pa rin kasi dahil nahati ang tribe ni Joseph, naging 2. Tribe of Ephraim and tribe of Manasseh. So 12 pa rin. Kahit yung tribe of Levi ay napahalo na sa 12 tribo. Okay. At saka talagang itinago at saka para maitago yung the righteous branch. At saka matataan yung righteous branch tayo may pinakamatandang DNA sa kaya wag na magtaka kung bakit mababa talaga ang tingin the brown people, mababa ang tingin sa mga brown people. Turo sa atin, no? Test, ang kapitong tanong, di sa Matthew 12:40, hindi ko mabasa, pasensya na, 42 ba to? Yung din, Queen of the South, kinorek ng mensahero, ito ay King of Sheba na to, hindi to Queen, ginawa nilang babae, no? King of Sheba. Kasi alalahanin natin, may Sheba din sa Africa. Kung may totoong nagkaroon ng anak si Solomon doon, siguro sa Africa na yun, hindi dito. Kasi wala namang nasusulat na si Solomon ay pumunta sa dito sa Ophir. Pero may King of Sheba na pumunta sa Jerusalem, no? Tapos, sinasabi yung outermost, iyon ang kinorek naman sir, hindi ito yung outermost, kundi from the ends of the earth, yung islands from the ends of the earth. Kasi pag outermost, baka sabihin sa yun, sa South Pole, no? Tapos sinabi niya yung, behold, someone is greater than Solomon. He is here. Hindi pala is here, is coming. Instead of is here, is coming. Kasi futuristic ang sinasabi ng Messiah. Oo nga naman, siya yung hari ng mga hari, isa sa mga architect, isa sa mga, the word is, isa sa mga kasama sa creation. Tapos ikukumpara niya ang sarili niya kay Solomon. Parang nag-bake ka ng pandesal. Sabi mo, meron pang mas maganda sa pandesal. Ang mas masarap pa sa pandesal ay narito. Ako. Parang ganun. Parang ikaw nga ang siguro ko sabihin, may mas masarap sa pandesal yung monay. Yung monay ay darating. Pero yung sabihin mo na ikaw mismo na creator din, compare, that is he is beyond compare. Sabi nga, ang King of Kings is beyond compare sa sa king lang, no?
Someone greater than Solomon is coming, not is here. Okay? Yun nga ang mensahero. Kasi, at saka malalaman nyo, kayong mga makapagsasabi kung ang mensahero nga, si Sultan Hashem na, ang sinasabi na greater than Solomon. Anong tingin nyo mga kapatid? Yes or no? Siya nga ba yon? Ang sultan ba o ang mensahero? Nasa atin na, nasa bawat isa sa atin ang pagsagot, no? Pero kung titingnan based sa mga prophecies na susulat, na lahat may check kung check natin and more, no? Wala nang ibang kahit pa yung ibang nagkiklaim dyan ng ibang mga kulto o religion, hindi nila na ibalik lahat, i-revive lahat, no? Okay, verse